Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Iminungkahi ni dating Pangulong Fidel Ramos na mag-apologize si Pangulong Aquino dahil sa insidente na nangyari sa Mama Sapano sa Maguindanao. Ayon sa palasyo, nire-respeto nila ang opinyon ni dating Pangulong Ramos. Pero kanina ay ipinaalala muli ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na maging si Pangulong Aquino ay nagluluksa sa nangyari sa SAF 44 bilang ama ng bayan. You have to look at the context of what the president has done in terms of moving forward to address the issues that have come up because of the January 25 incident. And also, recalling my discussions with him in previous days, it has not really come up whether he will apologize or what his thoughts are on the issue. Also, remember that while the emotion has been very high, the president is not shielded from all of this. Of all of us, he knows very well, how do I say this? He knows very well what these emotions are. He's not alien to them, and in fact, we tend to forget that he's also grieving for these people. Samantala, Kirby, sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, sinimulan niya ang araw na ito sa pagtanggap ng bisita mula sa bansang Japan. Nangyari ang courtesy call kaninang 10:30 ng umaga sa music room ng palasyo. Sina Pangulong Aquino at ang opisyal ng kumpanya mula Japan na si Nidec Corporation President at Chief Executive Officer Shigeru Nagamori. Ang CEO ng kumpanyang ito ay huling nakausap ni Pangulong Aquino sa business meeting sa Tokyo, Japan, Disyembre taong 2013 nang dumalo ang Pangulo sa 3 araw na ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ang meeting noon ng Pangulo sa Nidec at 3 pang pangunahing kumpanya sa Japan ay ibinalita ng Pangulo na magbibigay ng maraming trabaho at dagdag na pagkakataon sa bawat Pilipino mula sa inaasahang paglago ng sektor ng infrastruktura, enerhiya, mining at manufacturing. Ang Nidec Corporation ay may 3 manufacturing hubs sa Laguna Technopark at 1 pabrika sa Subic Technopark. Mahigit 20,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa 4 nilang factory. Mula pa noong 1995, gumagawa na ang Nidec Corporation ng mga spindle motors, pivot assemblies para sa hard disk drives, brushless DC motors at fan motors sa Pilipinas. Ang kanilang produkto ay ginagamit sa information technology units, home appliances, automobiles, office equipment at industrial machinery. Dumalo rin sa courtesy call ang Director at First Vice President ng Nidec na si Toshihiko Miyabe, ang Nidec Philippines President na si Takao Deno at sina DTI Secretary Gregory Domingo at Philippine Economic Zone Authority Director General Lilia De Lima. Hindi ito ang unang courtesy call ni Ginoong Nagamori kay Pangulong Aquino. Setyembre taong 2012 ay pumunta na rin siya sa Palasyo ng Malacanang para sa isang courtesy call. Ngayong hapon naman, Kirby, ay naging abala na si Pangulong Aquino sa mga pribadong meeting. Ongoing ngayon ang meeting ng Pangulo kasama ang mga kinatawan ng Department of Agriculture. Kaninang 1 p.m. ay nagkaroon siya ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at ang Chief Presidential Legal Counsel. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.